BTC. Kumbaga kahit pababa si BTC, sila pataas. Yun yung gusto nating hinahanap. Okay? Kasi kung iti-trade mo yung magkakapare-pareho, anong pinagkaiba natin sa mga ibang traders? 'Di ba? Kung momentum trader ka, ang dapat mong hanapin is yung mga outliers. What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now, meron na naman tayong panibagong video. And as promised, pasensya na medyo delay, pero magre-review tayo ng mga coin na inyong ni-request sa ating comment section. Pasensya na yung boses, medyo may sakit lang, but all goods in the hoods. Alright, simula tayo kay BTC. Again, sa mga bagong pasok, meron tayong previous resistance dyan. Yan ang nag-cause ng bull market. Nung nag-break si BTC sa 74,000 level, nagkaroon tayo ng mini bull run. Okay, so ano ang ginagawa ni BTC ngayon? At this point, kukunin natin yung support sa weekly ng 90k. Tapos punta tayo sa daily. And that is our support. It is a whole number plus weekly candle support or price support. Okay, so ngayon, kung nakikita natin sa mga nakakaalam, ang gamit nating MAs, tatlo, 920 and 50. So our 50 MA serves as our medium support line. Okay? So ngayon, anong ginagawa ni BTC? Binibreak niya yung 50 MA. Okay? So right now, it is below all of our MA. So ayaw ko makitang ganyan yan. So what I wanted to see is ang next line of support natin dyan after i-break yung 50 MA is 90,000. Okay? So what I want to see is mag-bounce ka dyan, i-retest mo yung 90k, and then balik ka ulit sa 50 MA above. And then balik ka ulit sa 50 MA. Okay? Pero kung hindi ka babalik dyan, ano mangyayari dyan? Next line of support natin would be 85,000. Pwede ka mag-dip dyan and then expect a long consolidation kung pupunta dyan sa 85,000. Okay? Pero kung magbabounce sa 90k, expect natin na babalik yan above 50 MA, and then we can see a great consolidation, healthy consolidation yan para sa akin, para magkaroon ng breathing room yung mga altcoins natin na mga pwedeng tumaas. Pero as you can see, no, sinabi natin na pag nag-dip si BTC, merong mga altcoins na aakyat o merong mga ibang coins na mabibigyan ng breathing room para umakyat. Nakita natin yan sa mga previous movers. Right now, meron tayong mga 100%, 200%, 50%, di ba? So, yun lang. Sige, review tayo ng mga inyong request. Sabi ni Sir APH. Sabi ni Sir APH, NS daw. NS USDT. Okay, ano ba ang ginagawa ni MS? So right now, isang kita ko pa lang, dahil momentum trader tayo, gusto ko yung mga uptrend, ano? So napag-usapan na natin yan. So right now, it is currently on a sideways. So ang gusto ko mangyari dyan, i-break mo tong trend shift line, which is trend shift line, guys, determines the shift of a trend, no? Ito yung trend shift line yan. Kung yan downtrend, pag na-break mo yung trend shift line na yan, magiging uptrend na yan. Pero right now, it's on a sideways kung titingnan natin sa R4 time frame. Okay? So, downtrend and then sideways. Break mo muna yan bago kita tingnan. But right now, mas marami pa akong preferred o mas marami pa akong gusto tingnan, lalo na yung mga uptrend. So yun lang sa MS. Check natin si Pepe. Sabi ni Sir Michael Pepe USDT, ano ba ang ginagawa, no? So recent high was 0.000, dami 0, 172, and right now anong ginagawa niya? Nagba-bounce siya dyan, and then nagke-create siya ng box
consolidation. Anong gusto kong mangyari dito kay Pepe bago ko siya tingnan? Honestly, pass muna ako dito dahil momentum trader nga tayo. Anong gusto ko dyan bago ko siya tingnan? Mag-hover ka around here. Okay, so malayo pa, kaya pass muna ako dyan. Okay, pero kung gusto mo yung shorting, pwede mo tong laruin. Pero ako pass muna ako dahil momentum tayo. Next one is SHIB. Sabi ni Boss Michael pa rin. So SHIB ganun din, ano? So halos parehas lang. Ito yung mga previous movers last time, and then right now nagpapahinga sila. Pero ano ang gusto kong makita dito kay SHIB? I-break mo to. I-break mo yan, and then we can see a great momentum. I think why may trade tayo dito, ipapakita natin in a bit. So yan yung trade natin dyan. Pero right now, pass muna ako dito. As you can see, below ng MA natin, lahat ng below ng MA natin, hindi na natin wina-watchlist muna. Okay? Pero once na mag-above yan, then I can watchlist. So, check natin si Gala. Sabi naman ni Sir Jello, para lahat, pasensya na Boss Mike, medyo madami. So, para lahat ma-accommodate natin. Shoutout. Boss Jello, shout out. Sabi niya Gala daw. Okay, so ano ba ang ginagawa ni Gala? As you can see, below na naman ng MAs natin. So tinuro ko na sa inyo yung MAs. It's our dynamic support, ano? So pagka below ng dynamic support, since momentum trader tayo, hindi na natin wina-watchlist yung mga ganito. Okay, so as you can see, ano ba ang trend niyan as of now? Quick analysis lang tayo. Pinag-aralan na natin to. So alam nyo na siguro kung anong trend dyan. Short term, it is on a bakit downtrend, Doc? High, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Possible, ganyan lang yan. Okay? Pero kung i-break mo yan, then with mag-above ka dyan, mas goods. Pero right now, pass muna ako dito kay Gala. Ayota. Ano to? Ayota. Ayun. So, ganun din, no? Short term, downtrend dyan. Pero above pa yan ng 50 MA, which is good. So, anong gusto natin makita dyan? I-above mo yan sa mga MAs. Sa mga MAs natin. And then, mag-consolidate ka sana dito. And then, I can get here and then get here. So technically basic lang naman yung galawan natin. Nag-iintay lang tayo ng momentum or strength sa isang coin, and then we buy. So yan yung kay Sir Matthew Ayota. So pass muna ako dyan kasi hindi pa yan wala pa momentum. Okay, so ito Wild USDT. Okay. Same. Downtrend channel. Nagko-consolidate. Below ng ating MA. So, pass muna tayo dyan. Sabi kay Sir Mike. Kay Sir Mark Floki. Floki. Ano ba ang ginagawa ni Floki? So, halos same lang guys. Nakikita natin, below yan ng mga MAs natin, which ayaw natin. Okay? Nagko-consolidate. So, make or break. Pagka nag-break yan dyan, kita-kita tayo sa 0.13, sa 0.14. Okay? 0.13, 0.14 is the previous support, or nandyan yung mga consolidation. So, pag na-break yan dyan, ang sasalo dyan is 0.00014 to 0.00013. Ang gusto natin dyan is mag-above yan sa mga MAs nya. Pero right now, pass muna tayo dyan. Boss DJ, sabi, Sol, Doc, patas na ba?
So, pataas na nga ba si Sol? Ano meron dyan? It is creating a downtrend channel. Kung napapansin nyo guys, halos pare-pareho lang ang ginagawa. Meron lang iilan-ilan dyan na magkaiba yung ginagawa. Pero the rest, halos pare-parehas na. Bakit? Kasi yung iilan-ilan na yun, tinatawag yun na outlier. Na hindi sumusunod dun sa market condition. Etong mga na-review natin, sumusunod lang to kay BTC. Pero merong ilan-ilan na hindi sumusunod kay BTC. Kumbaga kahit pababa si BTC, sila pataas. Yun yung gusto nating hinahanap. Okay? Kasi kung iti-trade mo yung magkakapare-pareho, anong pinagkaiba natin sa mga ibang traders? Di ba? Kung momentum trader ka, ang dapat mong hanapin is yung mga outliers. Kahit bagsak si BTC, sila ay umaakit pa rin. Okay? So yun ang challenge. So pass muna tayo kay Sol dahil nasa support line yan and then forming a downtrend channel. Gusto ko mangyari dyan, break mo yung downtrend channel and then mag-above ka sa mga MAs. Okay, so ito si H-bar. H-bar. H-bar, so far, ito ang pinakamagandang nagustuhan natin. So ano ba ang ginagawa niyan? Forming a flag pattern and then so far above pa siya ng ating mga MAs. Ang gusto kong gawin yan, sige magpahinga ka lang dyan and then consolidate ka dyan and eventually break mo yung backstop. Okay, na 3,500. Bullish ako kay H-bar pero trade your plan, plan your trade. Okay, so shoutout Boss Lawrence. Actually, nasa watchlist ko na to. Sabi ni Boss John, grass and peanut. Okay, grass, big consolidation. Nagko-consolidate lang yan. And then what we want to see is a consolidation above the MAs. Pag nag-above yan, and then nag-above dito yan, we can see a momentum. Okay? Pero right now, since below pa yan and nagko-consolidate pa yan, wala tayong balak i-trade yan kasi nga momentum trader. Okay? So, peanut. Sorry guys. Sabi ko first 10 lang, pero above na siguro ng first 10 yan. Kaya pero dahil nagkautang ako sa inyo ng mga araw di tayo nakapag-upload, reviewin lang natin lahat para sa inyo. Okay? So, downtrend dyan guys. Below ng MA. Ano ang gusto ko mangyari dyan? Above mo muna yan bago kita tingnan. Pero right now, pass muna ako dito. XRP, sabi ni Boss Marlon. XRP, Doc, okay pa ba sa akin? Yes, okay pa siya sa akin. So far, nagkakaroon siya ng volatility contraction pattern. So, ano ba yung volatility contraction pattern? Yan ay isang pattern na kung saan yung volatility lumiliit. Okay? So, pag lumiit yan, pagka sobrang liit na yan, wala nang choice yung presyo kundi mag-decide kung bababa ba yan o tataas. Okay? Kapag tumaas yan, magmo-momentum yan. Pero kapag bumaba yan, syempre downtrend yan. So bakit natin gusto yung mga gantong pattern? Because unang-una maliit yung risk, and then kapag uptrend yung isang coin and then nag volatility contraction pattern, mas malaki yung chance na tumaas yan kasi nga uptrend yan. And in this case, XRP all-time high pa yan. So titingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Pero right now, pass muna ako dahil below pa siya ng mga MAs natin. Okay? Pero yun lang ang gusto kong sabihin kay XRP. Doge. Check natin si Doge. Doge. Teach me how to Doge. Okay, so same lang. Nag-below yan sa MA. And right now, it's creating a box below the MA. So, gusto natin mag-above yan sa MA bago natin siya tingnan. So,
Ang dami na guys. Next time na lang ulit yung iba. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsusuporta sa akin, sa lahat ng nagsishare, nagko-comment. Ayun lamang, Happy New Year. Dr. Momentum out.